ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyayang, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Muli tayo po ay magkakasama-sama sa pagninilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Una sa lahat, samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mapagpalang hapon sa inyo lahat. Sa lahat po na nanonood, nakikinig sa atin sa Sky Cable Channel 211. Mabiyayang hapon po sa inyo lahat. Ganun din po sa Signal Cable Channel 313. Sa lahat po nanonood ng mga kapanalig, mga brothers and sister, mabiyaya, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. At sa ating Facebook livestream DCRV, sa ating Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. At sa inyo pong lahat na nakikinig sa himpilan ng Radyo Veritas 846 kHz, mapagpalang hapon po sa inyo lahat, mga brothers, mga sister. Amen? Ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Amen? At sa araw po na ito, mga kapanalig, napakaganda po ng ating mga pagninilayan sa umaga, sa hapong ito. Meron po tayong tatlong topic na na pagninilayan. Ang chapter 1, ang part 1 po natin ay ang tunay na karunungan ay nasa Panginoong Diyos. At ang part 2 natin ay ang mapalad, ang pagiging mapalad. Ang part 3 ay yung mga aba para sa Diyos. Amen? So bago tayo magsimula, nais kong batiin ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Mabiyaya, mapagpalang hapon po. Ganoon din po sa ating minamahal na parish priest ng Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos. Mabiyaya, mapagpalang hapon po, Father Simon. At sa ating minamahal na spiritual director ng ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry, sa ating minamahal na pari na si Father John Paul Centellano. Mabiyaya, mapagpalang hapon po sa iyo, Father John Paul. Amen? At kailan lang po ay siya po ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Belated happy birthday, Father John Paul. Amen? At sa aking kasakasamahan na naririto, magandang hapon sa iyo, Sister Cecil. Amen? At sa lahat po sa inyong lahat, magandang hapon. At sa aking kapatid na Sister Anita Bondok na nasa Canada, mabiyaya, mapagpalang hapon. At sa lahat po nating hinahayuan sa bawat lugar,
mabiyaya, mapagpalang hapon po. Amen. At sa araw po na ito, pagnilayan po natin ang salita ng Diyos na tunay na magbibigay sa atin ng karunungan, ng talino, na magtuturo sa atin patungo sa kagalingan, kaligtasan at buhay. Kaya nga, dito sa ating unang pagbasa, basahin ko lang po. 1 Corinto chapter 3, 18 to 22. Amen, sister? Sabi nga niya, huwag ninyong dayain, huwag dayain ni naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong. Huwag dayain ni naman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Amen? Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Amen? So dito sinasabi sa atin ng Diyos, huwag nating dayain daw ang ating sarili. Maraming nag-aakala na marunong siya sa sanlibutang ito. Pero ano sabi ng Diyos? Ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Kasi bakit? Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin, maliwanag na sinabi sa atin ng Diyos, ang karunungan sa sanlibutan para sa Diyos, ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Amen? So, ito ay salita ng Diyos na kung saan sa bibig ng Diyos bumubukal. Kung ating pagninilayan ang sinabi sa atin ng Diyos, basahin ko lang po. Sabi niya sa atin dito na, kayong mga sabi dito sa atin ni Lord, ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Amen? Ang salibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, kasalukuyan, ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. So, ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Diyos, ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kasi bakit? Ang tunay na marunong, ano sabi ng Diyos? Ang tumatalima sa kautusan ay nagsisikap na supilin ang kanyang mga hilig at ang takot sa Panginoon ay nauuwi sa karunungan. So, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, ang tunay na matalino at marunong ay yung taong may takot sa Panginoon. Kasi dahil ang karunungan ng Diyos ay ang tunay na magliligtas sa tao. Kaya napahalagahan ng tao ang salita ng Diyos upang malaman natin ang tamang landas patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, totoo naman mga kapanalig. Kaya pala sinabi sa atin ng Diyos na ang karunungan sa sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Dahil ang tunay na marunong ay yung taong may takot sa Panginoon at tumatalima sa kautusan. At hindi lang yun, yung nagsisikap na supilin ang kanyang mga hilig. Yan ang tunay na matalino mga kapanalig, mga brothers and sisters. Kaya nga, yung ating topic ngayon, ang tunay na karunungan ay nasa Panginoong Diyos. Ito po yung ating libro ng chapter 5. Maraming tao, di ba, nais nilang maging matalino, marunong. Totoo naman. Kaya nga tayo nag-aaral mula elementary, high school, college, masteral degree, doctorate degree. Amen? Pero, sa ating paningin, akala natin tama na to. Oo, sa paningin ng sanlibutan, tama siya. Pero, para sa Diyos, ano ba ang tunay na matalino? Basahin ko lang po. Ano ba ang tunay na matalino? Sabi sa atin ni Lord, nakakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuloy ang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay kumikilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay,
tayo'y nakakaiwas sa kasamaan ng daigdig. So, yun ang pagiging matalino. Yung kumikilala ka sa Diyos, kinikilala mo ang Diyos sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Kaya nga, basta ito po ang sabi sa atin ni Lord. Sabi niya, at kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungang nagmumula sa Diyos. Amen? Diba? Titingnan natin ang paano mamuhay ang tao. Diba? Lahat tayo nagsusumikap makatapos ng pag-aaral. Mahalaga po yan. Lahat tayo nagsusumikap paano makaipon, magkaroon ng kita o anuman. Mahalaga rin po yan. Pero ito lang ang ating pakinggan at unawain at isa isip, isa puso, isa buhay. Ano sabi sa atin ng Diyos? Kahit na ang isang tao maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungang nagmumula sa Diyos. Ibig sabihin, useless ang lahat. Kahit pala tayo maging ganap, anumang naabot natin sa buhay. Kung wala tayong wisdom from God, wala tayong magagawa. Ano ibig sabihin ng Diyos dito? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos, kahit siya pa ang pinakamagaling, pinakamatalino, o pinakamayaman, o mahirap man. Ang lahat ay walang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay niya. Hindi siya maliligtas ng kayamanan o anumang bagay sa mundo. Dahil ang lahat ay ng pananaw, ibig sabihin ng tanging magliligtas sa atin ay ang Diyos. Kaya nga napakalaga na mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo upang magkaroon tayo ng karunungan ng Diyos. At paano tayo pananahalan ng Holy Spirit? Amen? Kung puro basura ang ating puso, kung matigas ang ulo ng tao. So, ito yung kulang sa tao eh. Ang tao, trabaho ng trabaho, aral ng aral. Ano yung kulang? Kulang sa pag-ibig sa Diyos. Kulang sa pananampalataya sa Diyos. Kulang sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang bunga, wala siyang gabay ng Diyos through the help of the Holy Spirit. Kasi ang patnubay natin ay ang banal na Espiritu Santo. Ito ang magtuturo sa atin ng tama at ng katotohanan. At kung ang tao ay hindi siya napuspos ng Holy Spirit, ang kanyang katalino ay para kay Lord isang kamangmangan. Kasi ang tunay na matalino ay yung taong may takot sa Diyos. Yung taong may pag-ibig sa Diyos. May pananalig sa Diyos. At maraming tao, pagdating sa Diyos, ay saka na lang ako magsisimba kasi double pay ako. Saka na lang ako aatin sa gawain ng Diyos sa Sunday Fellowship kasi may meeting kami. Kaya nga sabi nga, paano tayo pananahalan ng Holy Spirit kung ang ating puso ay puno ng basura, kung matigas ang ulo? Diba? Paano mananahan ng Diyos sa ating buhay? Paano maghahari ang Diyos sa buhay ng tao? Kung tayo ay namumuhay sa mali, kung ating pananaw sa buhay ay mali, kung ang puso natin ay puno ng basura, sino mananahan sa atin? Yung mga kahangalan sa mundong ito. Ang kahangalan, kamangmangan para sa Diyos ay yung taong hindi marunong makinig sa Diyos, hindi marunong sumunod sa Diyos. Kaya nga, sabi nga ng Diyos, di ba, huwag kang mangangalunya. Pero anong ginagawa ng tao? Sinusuway ang Diyos dahil mangmanga sa Diyos kahit matalino sa lupa. Amen? Kaya hindi nakita ang kahalagaan ng pagsunod sa Diyos na huwag mag-aasawa sa hiniwalayan. Dahil sabi nga ng Diyos, ang sino man nag-asawa sa hiniwalayan ay nangangalunya. At ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. So, yun lang, basic po yun ha. Diba? Sabi nga ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. At ang nagsawa sa hiniwalayan ay nangangalunya. Kaya nga sabi nga ng Diyos, kung matalino ang tao, kaya nga sa ating pananaw, sa aking pananaw, kung matalino ang tao, sino dapat susundin? Susundin dapat yung batas at aral ng Diyos. At ang batas ng Diyos, dahil ang batas ng Diyos ay kaligtasan at buhay. Amen? Ang batas ng Diyos ay walang kulang,
Ngunit dahil sa kahangalan ng tao, mas sinusunod ang sanlibutan. Ang masama, kaya napapahamak, nawawasak ang buhay, kaya magulo at mabigat ang buhay. Ang pinakamasaklap ay mamatay dahil sa kasalanan at kamangmangan. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Panalangin sa muling pagbabalik eskwela. Panginoon, sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral, gabayan mo sila na matuto, maging protektado, at higit sa lahat ay maging masaya sa kanilang mga karanasan sa loob ng silid-aralan. Ipinapanalangin din namin na bigyan mo ng paggabay ang mga guro na nagsisilbing tanglaw at pangalawang magulang ng mga mag-aaral sa paaralan. Gabayan mo rin ang mga school staff sa kanilang gampanin sa paaralan para sa mga mag-aaral, maging ang mga magulang na nagtataguyod ng suporta sa kanilang mga anak. Panatilihin mo pong ligtas ang bawat isa sa amin at gabayan ang lahat ng nagpapatupad sa adhikain ng edukasyon at mapangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Amen. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kaya nga sabi sa atin ng Diyos, diba? Kung matalino ang tao, ang dapat ang susundin natin ay ang Diyos, ang batas at aral ng Diyos. Dahil ang batas ng Diyos, yan ay ang ating kaligtasan at ang ating buhay. Ang batas ng Diyos ay walang kulang. Ngunit uulitin ko, sabi nga, dahil sa kahangalan ng tao, mas sinunod ang sanlibutan. Ang masama, kaya napapahamak, nawawasak, kaya magulo at mabigat ang buhay. Pinakamasaklap ay mamatay dahil sa kasalanan. Amen? Kaya nga sabi nga maraming kasamaan at kahangalan na maraming kasamaan at kahangalan na pinababayaan ng tao na maghari sa buhay kaya nabibigo sa buhay. 'Di ba? Ulitin ko, 'di ba? Mayaman nga sa lupa sa kabilang buhay o anuman tagumpay man tayo. Paano naman kung nagdurusa tayo dahil hindi tayo naniwala sa mabuting balita ng Diyos? Dahil hindi marunong magtiis ng hirap. Kaya nandadaya, nagkukurap, nagnanakaw, naninira sa kapwa, nagsisinungaling at nangaagaw ng posisyon kahit may nakaupo na. Diba? Minsan ganyan, dahil hindi marunong magtiis ng hirap, ano nangyayari? Yung iba nandadaya, yung iba nagkukurap, nagnanakaw, naninira sa kapwa o nagsisinungaling o nangaagaw o nangangangkam na hindi sa kanya o ng posisyon kahit may nakaupo na. Hindi lang yun. Sabi nga ng Diyos, magpatawad po tayo. Pero dahil sa pride, hindi marunong magbigay at hindi marunong magpatawad. Kaya nakagapos sa galit. Samantalang sabi nga ng Diyos, ilang beses tayo magpapatawad? 77 beses tayong magpapatawad. 77 times, amen? Ibig sabihin, unlimited na pagpapatawad. Hindi mo bibilangin ang ginawa sa'yo ng iyong kapwa. Dahil kahangalan ang magtanim ng galit, matuto tayong magparaya, magtiis at magpakumbaba. Amen? So, ibig sabihin mga kapanalig, ang pagiging matalino, hindi lang sa lupa. Kailangan maging the way how do we live. Paano tayo mamuhay? Kailangan maging matalino tayo. Maraming matalino sa paano kumita ng pera, paano yumaman, o paano maging sikat, maging tanyag. Pero, nakalimutan nilang na maging matalino, paano maligtas sa kapahamakan at sa masama, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Kasi bakit? Dahil hindi nila natutuhan ang pag-ibig, ang pananalig, at takot at galang sa Diyos. Kaya kahit mali, kadalasan, wala silang laban. Diba? Kaya nga, napakalaga ng pagtitiis. Dahil sabi nga sa 1 Pedro 4:1-6, yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa pagkakasala. Amen? At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. So pag nilayan natin, paano tayo namumuhay?
Ano ba yung pinakamimiti natin? Sabi ng Diyos sa 1 Pedro chapter 4, 1-6, yamang ang Panginoong Hesus ay nagbata ng hirap sa buhay na ito. Tayo din dapat pala ay maging handa sa pagtitiis. Amen? Kasi bakit? Dahil ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung alam mong mali, bakit mo gagawin? So matututuhan natin magtiis. Kung ngari, alimbawa, ikaw gusto mo yung upuan na yan, posisyon na yan, ay may nakaupo na. Kung ikaw ay matalino, marunong kang magtiis, magtitiis ka, dadaan ka sa proseso, hindi mo idadaan sa palakasan, o hindi mo idadaan sa paninira sa iyong kapwa, o kasinungalingan para lang maagaw mo o manakaw ang posisyon. Dahil isang kamangmangat kahangalan ang mangagaw o magnakaw ng posisyon na hindi sa'yo. Amen? Kasi bakit? Dahil ang tunay na matalino para sa Diyos ay yung gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. At isang kamangmangat kahangalan ang gumawa ka ng masama sa kapwa. Dahil itong dahilan bakit ang buhay ng tao nasisira, nawawasak. At pinakamasaklap kung hindi siya magbagong buhay. Dahil ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Ano pang mga ilang halimbawa? Kasi kung ang tao marunong magtiis, kahit nahihirapan ka, magtitiis ka. Diba sinabi na ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos di dapat paghiwalayin. At ang nagsawa siniwalay ay nangangalunya. So ibig sabihin, kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, pagtiisan natin. Dahil hindi lang naman tayo sa tao nangangako, kundi sa Diyos. Amen? Kasi ang nais ng Diyos, pag-ibig, katapatan. At kung ang tao hindi marunong magtiis, kung pag may nakita na siya hindi magandang ugali sa kanyang asawa, ay divorce na tayo. Ganun na lang ba yung kadali? Kaya nga ayaw ng Diyos na ang tao, di ba sabi nga ng Diyos, dahil sa inyong katigasan, kaya gumawa si Moises ng paghihiwalay. Amen? Kaya nga babasahin ko lang, sabi sa atin ni Lord. Basahin po natin. Sabi sa atin ni Lord, ang batas ng Diyos ay batas na walang kulang. Basahin ko lang po, ito yung maganda kasi siya. Ito sabi niya, narito pa ang isang bagay na inyong ginagawa. Dinidilig nyo ng luha ang dambana ni Yahweh. Nananangis kayo at nananambitan sapagkat ayaw na niyang tanggapin ang mga handog nyo sa Kanya. Tinatanong nyo kung bakit? Sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako nyo sa inyong asawa na pinakasalan nyo nang kayo bata pa. Siya'y naging katuwang nyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako nyo sa Kanya. Bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layo niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Mag-ingat nga kayo, huwag magtaksil ang sinuman sa inyo. Ang sinuman sa inyo sa babaeng pinakasalan nyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, napuput ako sa taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. So, glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Ito po ang salita ng Diyos sa Malakias chapter 2, 13-16. So, ibig sabihin, bakit kadalasan ang tao nabibigo, napapamak? Kasi bakit sumira kayo sa pangako nyo sa inyong asawa? Amen? At hindi lang yon. Sinabi ni Lord, di ba kayo pinag-isa na maging tapat kayo? Di ba pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Anong layon yun? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. At ang sino man sa inyo, sa babaeng pinakasalan nyo nang kayo'y kabataan pa. At ano sabi ni Lord? Nasusuklam ako sa naghihiwalay. So bakit ka gagawa ng batas ng paghihiwalay? Ang sabi pala ng Diyos, nasusuklam siya sa mga naghihiwalay. At kung maghiwalay man, hindi na dapat pang mag-asawa pang muli. So, ipipreserve mo yung kalinisan ng pamumuhay. Yun ang sabi ng Diyos.
Hindi ako nagsabi nyo. Kasi nga sabi nga ng Diyos, napupot ako sa taong malupit sa asawa, kaya huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, ganyan din ng babae. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hinihiwalayan ay nangangalunya rin. Amen? So, kailangan maging matalino tayo. Sinong susundin natin at paniniwalaan? Siyempre, ang Diyos. Dahil ang Diyos, siya ang Diyos ng karunungan. Siya ang Diyos ng buhay at kaligtasan. At kapag ikaw hindi nakinig sa Diyos, hindi ka naniwala, ang bunga ay kamangmangan, kahangalan, at kamatayan. Dahil ang pagsuway sa Diyos ay kasalanan. At ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Kaya nga sabi dito sa atin ni Lord, ano pa yung mga ilang halimbawa? Sabi nga sa atin, di ba? Ang pagsasabatas ng safe-sex marriage kahit labag sa Diyos. Sabi ng Diyos sa Levitico 19:31, ang sabi ni Lord, ang tawag dito, basahin ko lang po, ang maling paniniwala sa sa albularyo, sa manghuhula. Sabi niya, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o sa mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Amen? So, ibig sabihin, para sa Diyos, ito ay kasuklam-suklam ang ganitong gawin. Kasi bakit? Dahil ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Bakit ka makikinig sa sabi-sabi ng tao? Sa Diyos tayo makinig. Dahil sabi nga ng Diyos, ang nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito ay mapalad. Mapalad ang nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito. Kasi bakit? Dahil magkakaroon siya ng talino na mula sa Diyos. Amen? Magkakaroon siya ng karunungan na mula sa Diyos. Kasi uulitin ko, dahil ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito yung utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning binigay ni Yahweh ay wastong utos, liligayang sinuman kapag ito ang sinunod. Amen? Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. So, ibig sabihin, pag ito'y mula sa Diyos, ito ay wagas at matuwid. Kaya, para sa Diyos, mapalad ang nakikinig ng kanyang salita. Kasi magiging matuwid siya, magiging matalino siya. Kaya nga, kapag ang tao sumunod sa Diyos, sa batas ng Diyos, ang tao magiging matalino na ang dulot nito ay kaligayahan sa buhay. Amen? Kaya nga, marami, kahit ano naabot, they feel empty, malungkot pa rin, o may kulang. Anong dahilan? Sinabi na ng Diyos, kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sinuman. At ang kinalugdan ng Diyos, pinibigyan niya ng kaligayahan, ng karunungan at talino at buhay na walang hanggan. Ngunit ang makasalanan ay pinagagawa niya, pinag-iimpok, at binibigay lamang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, nauuwi sa wala, para naghahabol sa hangin. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa mga kapanalig, nagpapasalamat po ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa ating pagiging number 3 sa AM radio rating sa Metro Manila ng Kantar KBP. Isang biyaya po na dumadami ang nakikinig at naniniwala sa kahalagahan ng katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Juan 8. Mag-ingat po tayo sa mga peking balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Palaging makinig, kapanalig, sa Veritas 846. Sumayin niyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting.
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Kaya nga sa ating lahat, napakahalaga na kung tayo naghahangad ng mga bagay sa mundo, higit na hangarin natin na makilala at kilalanin at mapaglingkuran ang Diyos na lumalang sa ating buhay. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng talino na hindi maibibigay ng talino sa lupa. Uulitin ko, ang sino mang nais magyabang, ang Diyos ang dapat ipagyabang. Ibig sabihin, ano yung mapagyayabang mo kung hindi ka naman namumuhay ayon sa Diyos? Ibig sabihin, ikaw ay angat sa lahat kung ikaw ay may malaking pag-ibig, pananalig at tiwala sa Diyos. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos, sundin mo ang kautusan kung nais mo ng karunungan. Ito'y masagana ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Ang takot sa Panginoon ay karunungan at kaalaman. Nalulugod siya sa matapat at mababang loob. Huwag mong itatakwil ang takot sa Diyos. Huwag kang dudulog sa Kanya ng di tapat sa loob. Amen? Kaya nga sinabi niya sa atin, upang makamtan natin pinakamalaga at pinakamataas na karunungan sa buhay, dapat tayong manalangin at dumalo sa piging ng Diyos. Magsimba po tayo at dumalo sa Sunday Fellowship, Healing Evangelization. Kasi bakit? Upang mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo, upang mabuo sa atin yung pananalig. Amen? Yung pananalig sa Diyos na may kalakip na gawa. Ang tanong, ano ba yung nais makamtan ng mga tao? Ay, gusto ko, pagtanda ko, meron akong, 1 bilyon, 1 milyon, o anuman. Kaya anong ginagawa nila? Trabaho, trabaho, trabaho. Hanggang nakalimutan nila ang Diyos sa buhay nila. At ito isang kamangmangan at kahangalan para sa Diyos. Kasi sinabi sa atin ni Lord, diba? Basahin ko lang po. Sabi niya sa atin, nasaan, sabi niya sa ating lahat, nasaan naman nagtipon ng pilak at gintong pinagkatiwalaan ng tao at kailanman di nasiyahan sa kanilang naimpok. Nasaan ang mga nagsisikap magkamal ng salapi, ngunit wala namang iniwang bakas ng kanilang pinagpaguran. Pumanaw na silang lahat, lumipat na sila sa daigdig ng mga patay, at may pumalit na sa kanila. Pumanaw sila dahil sa kawalan ng karunungan, nalipol sila dahil sa kanilang kamangmangan. May nakaakyat na ba sa kalangitan at nakapagbaba ng karunungan mula sa mga ulap? Meron na bang nagtawid dagat upang bumili ng karunungan sa pamagitan ng ginto? Ang Diyos nakaalam ng lahat ng bagay, ang tanging nakakakilala sa karunungan. Amen? So, ibig sabihin, ito ay salita ng Diyos sa kay Propeta Baruch chapter 3, verse 9 hanggang 37. Kaya nga sinabi niya sa atin, nasaan namang nagtitipon ng pilak ginto na pinagkakatiwala ng tao at kailanman di sila nasiyahan sa kanilang naimpok? At nasaan naman nagsisikap magkamal ng salapi ngunit walang iniwang bakas? So, ibig sabihin, sinasabi lang sa atin ng Diyos, nagpapakapagod ang tao, inubos ang lahat, ibinuhos ang oras, panahon, lakas, magkamalan ng salapi. Pero anong bunga? Ang lahat ay pumanaw dahil sa kawalan ng karunungan. Kasi bakit sila pumanaw? Dahil sa kawalan ng karunungan. Anong kawalan ng karunungan? Na hindi nila pinahalagahan ang makinig sa Diyos, ang sundin ng Diyos, at ibigay ang para sa Diyos. Ano po yun? Yung araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo, yung Sunday Fellowship, yung Sunday po. Uulitin ko, pagdating ng tao sa trabaho, kahit mag-overtime, okay lang. Pero pagdating sa Diyos, nagmamadali, gusto nang umalis. Samantalang, ang Diyos magliligtas sa atin sa masama, sa kapamakan, lalo na sa kamatayan at sa kapamakan sa impyerno. So, ibig sabihin, kung ikaw nagbubuhos ng lakas mo, oras mo, panahon mo, o pati
pera man yan para lang ikaw ay maabot mo ang pangarap mo sa lupa. Higit sa lahat, dapat din nating ibuhos ang ating oras, panahon, lakas at kayamanan natin upang nang sa ganon, mabigyan lugot natin ang Diyos na lumalang sa atin. Kaya nga napakalaga na tayo'y magsimba at ibigay ang araw ng linggo, araw ng pamamahinga. At sa atin bilang Katoliko, yun pa'y araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo. Di ba sinabi ng Diyos sa atin, ipanghiling nyo ang araw ng pamamahinga. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ko ang langit at lupa. At sa 7 araw, ako ay nagpahinga. Itinangi ko ito para sa inyo. Ibig sabihin, kaya nagpahinga ang Diyos sa 7 araw, ito ay para sa ikabubuti ng tao. Kasi kung ang tao mula Lunes hanggang Linggo, trabaho ng mukha ng tao, aligaga. Mukha ng pera. Nawawalan sa kanila yung pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga na yan? Yung pag-ibig, pananalig, at relasyon, ugnayan sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng ugnayan, relasyon sa Diyos kung wala ka namang oras, panahon sa Diyos? Kung tamad ka naman magsimba, kung di ka man nagbabasa ng Biblia, kung di ka naman nakikinig sa Diyos. Na ang bunga, ang pananaw ng tao ay mali rin. Pilosopo. Dahil ang tunay na karunungan ay nasa Diyos. Kaya nga sabi nga, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Ang mga santo wala silang ginto sa lupa. Pero ang puso ay puno ng pag-ibig, habag at malasakit. Sa kanilang nanay, sa kanilang magulang, sa kanilang tatay at sa kapwa. Yan ang tunay na panalo sa buhay. Ang marunong magmahal, ang marunong gumalang, at mahabag at magmalasakit sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang asawa, at magmalasakit sa kanyang pamilya o sa kanyang kapatid at sa kanyang kapwa, at ganoon din sa mga lingkod ng Diyos at sa gawain ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, habag ang nais ko, hindi hain. Dahil ang tunay na ginto ay nasa Diyos. Dahil ang tunay na ginto ay nasa Panginoon Diyos, nasa ating pamilya, at nasa mga kabutihan na ginawa natin sa ating kapwa. Dahil sabi nga ni Pedro, ano ba sabi ni Pedro? Wala akong ginto, wala akong kayamanan, pero may ibibigay ako sa iyo. Ano po yun? Wala kang ginto, wala kang kayamanan. Pinagmalaki pa ni San Pedro yun, ha? Yung iba naiiyak pag sinabing wala akong ginto, wala akong kayamanan. Pero para sa Diyos at para sa mga santo at sa mga alagad ni Jesus, sa mga tunay na matalino, ipagmamalaki mo. Dahil sinabi nga ng Diyos, ano ba sinabi ni Lord? Na ang katalinuhan sa sanlibutan ay kamangmangan para sa Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na matalino, hindi mo hahabulin ang pera. Sinabi na ni Lord wag mong pagurin ang sarili mo. Paano yumaman? Dahil ang kayamanan o pera ay simbilis ng agila lumipad. Kaya nga, uulitin ko, para tayo magkaroon ng tunay na kaligayahan sa buhay, tunay na galak at sigla at pag-asa, dapat meron tayong pag-ibig, pananalig, paglilingkod sa Diyos. Na minsan dahil sa sobrang kahangalan ng tao sa kayamanan, nawala na siya ng oras, panahon sa Diyos at makinig sa Diyos. Hindi niya nakikita ang kalagahan na tulungan ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ang kanyang kapatid at maging mga mahihirap o ang kanyang kapwa o lalo na sa lingkod ng Diyos o sa gawain ng Diyos. Na ang tunay na kayamanan at ang tunay na matalino ay yung taong marunong magpatawad, marunong mahabag, marunong magmalasakit dahil meron siyang malaking pag-ibig, pananalig sa Diyos. Dahil ang pag-ibig, pananalig sa Diyos, yan ang magtuturo sa iyo ng talino na huwag kang mantakot mawalan. Na kung ang kapalit naman nito ay magawa mo ang pinakamalaga, ang kabutihan sa iyong kapwa na walang hinihintay na kapalit. Dahil dito, panalo ka sa Diyos. Meron kang ginto ng korona ng tagumpay sa langit. Na kahit pagsamasamahin mo ng kayamanan sa mundo, hindi matutumbasan ang gantimpala ng Diyos sa mga taong may pananalig at naniwala sa Diyos sa pamagitan ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, di ba? Kaya sinabi ulit ni Pedro, wala akong ginto, wala akong kayamanan, pero may ibibigay ko ako sa iyo. Ano yung ibibigay ni San Pedro na pinakamalaga, na higit pa sa ginto, na higit pa sa kayamanan? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga,
Itong ating ginagawa, pagmimisyon para kay Lord, through Radyo Veritas, maparadyo, mapanulat man, kaya tayo may healing book, alam mo ba, meron tayong healing book at meron tayong healing program sa radyo. Kasi ito yung pinakamalagang kayamanan na makilala ng tao ang Diyos. Na kahit ng kapalit nito ay maubusan kami ng anumang wala mang kaming pera, lalo kaming ubus ng pera kasi malaki ang gastusin natin dito sa una sa libro, pangalawa sa radyo. Yung libro natatapos ang gastusin, pero sa radyo hindi po natatapos yan. Pero itong pinakamalaking kayamanan, sabi nga ni Pedro, wala akong ginto, wala akong kayamanan, pero may ibibigay ako sa iyo, ang Panginoong Hesukristo. Kasi pag taglay-taglay mo, at sabi nga ng Diyos, diba, kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang makakapanakit sa iyo? At sabi nga ng Diyos, diba, magpakatatag po tayo. Amen? Magpakatatag tayo, sabi ni Lord, magpakatatag ka. Humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot. Amen? At hindi lang ito, sabi nga niya, kung naroon ka na sa kalagitnaan nila, pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupang ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon nagsasabi nito. Amen? So lahat tayo sinasabihan ng Diyos, magpakatatag tayo. Saan tayo magpapakatatag? Na humayo at sabihin sa tao ang lahat ng utos ng Diyos. Hello? Pero ang tao, pagdating kay Lord, mahina. Matatag, mag-ipon ng pera, pero pagdating sa Diyos, naku, sayang na may ibibigay ko para kay Lord. May iba ganyan nangihinahim pa kay Lord. Samantalang yung hininga natin, ang buhay natin, ay hiram natin sa Diyos. Kaya nga sinabi sa atin ni Lord, diba? Ano sabi niya sa atin? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dahil ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin niyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga pala na ang tao ay magbigay sa Diyos. Kaya nga sabi ko, kung nakikita ng tao, malaga magbayad ng billings, ano mga billings yan, credit cards, o ano pa ba, Meralco, tubig, higit sa lahat, huwag nating kalimutan na maglaan ng para kay Lord. Yung 10%, kasi anong pangako ng Diyos? Subukin yung gawin ko ito sa inyo. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kung siguro lahat ng tao naniwala sinabi ng Diyos, maraming pinagpapala ang Diyos. At siguro hindi kami nahihirapan sa mission na ito. Lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos, maparadyo man. For almost, magto 2 years na tayo this coming December, pero wala, still, ang ate ko pa rin ang nagpipinance. Kaya kami kumakatok sa inyo, nawa tulungan, suportahan ang gawain na pangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na kung alam nyo na ang missionary na ito, ang preacher na ito ay nag-independent. At kapag tayo tumulong nagbigay, sabi nga ng Diyos, hindi man ako makabayad, ang Diyos ang magbabayad, higit pa sa ating binigay. Amen? Kaya nga sabi ni Lord sa atin, magpakatatag ka. Kaya nga sa kabila ng kawalan, anuman yan, hindi ako natatakot. Kasi bakit? Dahil sinabi ng Lord, pag nagpakatatag ka na ipinangaral mo ang salita ng Diyos, anong pangako niya? Anong sabi sa atin ng Diyos? Gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo. Kasi bakit? Dahil ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Para pala hindi tayo matalo at maging matatag ang sintatag ng haliging bakal. Dapat pala ang Diyos ang mag-ingat sa atin. Hindi ang pera, hindi ang lupain, hindi ang posisyon, kundi ang Diyos.
Kahit na ang lahat ay against sa'yo, pero kung ang Diyos ay panig sa'yo, walang sino mang makakapanakit sa'yo. Yun ay pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos ang magpapatibay sa atin. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapanalig, mga brothers and sisters, magpakatatag tayo na ang Diyos ang dapat masunod sa ating buhay. Hindi ang mga bagay sa mundo. Kaya nga uulitin ko ang ating ikalawang topic. Anong sabi ng Diyos sa atin? Diba? Sabi ni Lord, mga aba para sa Diyos. Sino daw mga aba? Sabi niyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay niyo ang ikapunang gulayang walang halaga, ngunit kinaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalaga, ang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin niyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang iba. Amen? So ibig sabihin, maraming tao, akala nila, basta ako nagbigay na, basta ako stricto ako sa sinabi ni ganito pero kay Lord, ay mabait naman si Lord, okay lang kahit na hindi ako tumulong sa aking pamilya. Pero sabi ng Diyos, mabait naman si Lord kahit na hindi mo na ako magbigay sa iba, sa mga mahihirap o sa gawain ni Lord. Pero sabi nga ng Diyos, ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalaga, aral sa kautusan. Ano yung mahalagang aral sa kautusan? Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Amen? Tamang gawin nyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaan, gawin ang iba. Ito yung kulang. Nakakaligtaan ng tao ang pinakamahalagang aral ng Diyos, ang katarungan. Minsan, ang tao duwag. Alam ng mali, kakampihan pa. Alam na nagsisinungaling, kakampihan pa. Dahil kakilala lang. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang habag at katapatan? Akala mo ang kapwa mo dinadaya, pero ang totoo, ang dinadaya mo ay ang sarili mo. Ayaw ng Diyos na mapagpaimbabaw. Gusto ng Diyos, totoo tayo at tunay na nagmamahal. Dahil kung tunay totoo tayo, tapat tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Na kahit nahihirapan tayo, hindi mo gagawin ang mali, hindi mo gagawin ang masama. Dahil alam mo na ang kapalit nito ay masira ang buhay ng tao. Dahil nawala sa iyong pag-ibig ang habag, ang katarungan, at ang katapatan sa Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, nililinis nyo ang labas ng tasat ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mga nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasat ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Diba? Sasabihin ng tao, I love you Lord, pero ilang taon na hindi mo pa rin pinapatawad ang kapwa mo, o ang nanay mo, ang tatay mo, o ang kapatid mo. Paano masabing mahal kita Lord, pero yung kapwa mo hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang patawarin? Dahil ang panahon, kakatok tayo sa pintuan ng langit, hihingi tayo ng habag. Paano ko sabihin sa iyo ng Diyos, bakit ang kapatid mo hindi mo pinatawad? Ibig sabihin, nais ng Diyos ay habag, upang na sa ganun, humingi man tayo ng habag, kahabagan din tayo. Sino tayo na magmamataas samantalang tayo ay alabok lang? Without God, we are nothing. Nililinis nyo ang labas pero ang loob ay madumi. Diba? Kala mo ang linis, pero ang puso puno ng inggit, puno ng kasamaan. Kasi bakit? Dahil nahutot ninyo dahil sa kasakiman pagsasamantala. Huwag natin sasamantalin ang mga mahihina, ang mga mahihirap, ang mga api. Yung kasakiman ang nagpapadumi sa tao. Hindi yung kulay ng balat, hindi yung damit, kundi yung nasa puso ng tao. Kailangan nasa puso natin ay pag-ibig, habag, malasakit, katarungan. Kasi sinabi ni Lord, mawala na sa lapis sa kapatid kaibigan, huwag lamang amagin at mawala sa taguan. Sapagkat ang paglilimos ang pinakamalaking kayamanan na magsisilbing kaligtasan ng tao sa masama sa kapamakan at maging sa kamatayan at kapamakan sa impyerno. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila na hindi man lamang nagugas ng kamay ayon sa parang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tamang hula
ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bahayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupuring pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tuturing utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyong utos ng Diyos, at ang sinusunod nyo ay ang turo ng tao. Amen? So, ibig sabihin, sinabi na ni Lord, ang paggal na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lang. Kasi bakit? Dahil sa bibig lang at hindi sa puso ito bumubukal. Di ba sabihin ng tao, I love you Lord, pero nagpapatubo mo naman pautang. Namumuhay pa rin sa mali. Dahil ano bang batas at aral ng Diyos? Sabi niya, huwag ka magpapatubo ng pautang, maging sa salapi o sa pagkain. Matakot ka sa Diyos. Kung matalinong tao, maunawaan mong kalooban ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos ay habag. Tutulong ka ng walang interes, na walang hinintay na kapalit. Kaya nga sabi niya, di ba, niwawalang kabuluhan nga ninyong utos ng Diyos, ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. At ito kaya nga sinabi ni Lord, para sa Diyos, ang katalinuhan sa sanlibutan ay kamangmangan para sa Diyos. Kasi bakit? Matalino ka nga sa loob, pero hindi mo naman alam ang lihim ng Diyos. At yun ang pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod sa Diyos, at pagkakawang gawa, at ang kabutihan, na siya magiging daan hakbang patungo sa langit. Na ang mga bagay sa lupa yung dahilan bakit ang tao nasisira ang buhay. Kung hindi mo pakikinggan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, di ba? Bago tayo magtapos, sabi ni Lord sa atin, ang ikatlo natin, upang mabuhay ng matagal at makarating sa lupa yung binigay sa inyo ng Panginoon. Unawaan niyo mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag niyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin niyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawaan niyo ito at sundin mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Kaya nga sabi ni Lord, diba? So ibig sabihin, upang mabuhay tayo ng matagal, makarating sa langit, sa binigay sa atin ng Panginoon, unawaan natin mabuti, sundin ang tuntunin ng Diyos. Kaya nga, napakalaga po nito. Yung ating misyon, ang mga kapirang bishop, nangangaral ng salita ng Diyos, na mabuting balita ng Diyos, unawain po natin at suportahan natin ang misyonary ng Diyos, ang preacher ng Diyos, ang lingkod ng Diyos. Huwag niyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin niyo ito ng walang labis at walang kulang. Kaya nga sabi niya, yung mga sinong tatanggapin sa langit o sa templo ng puwan natin, yung mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Amen, yung masunurin sa Diyos, yung nakikinig sa Diyos at laging ginagawa na ayon sa matuwid, ayon sa Diyos. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yung gawang paniniray, hindi niya naisip. Kaya wag po tayo maninira. Wag tayo magsisinungaling. Kailanman tapat siya makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigan, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at tinatampok niya ang matapat na lumikha. Hindi siya humingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong tao ay mag-aani ng tagumpay. Amen? Kaya nga buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Tanggapin natin, pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos dahil ito ang makapagliligtas sa atin. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang nyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadahayan nyo ang inyong sarili. Kaya sinabi ni Lord, di ba mga mapagpaimbabaw? Ganito ang pagkarelihiyoso na minarapat at kinalugyan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Amen? Kaya sa ating lahat, buhay ang salita ng Diyos, ganap nito natatalos ang tanang ating niluloob. At mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa sinumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Ang sinuman kung sa Diyos ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Amen? God bless us all sa ating lahat. Nawa, suporta natin ang ating healing program. Ang sino
nais mag-sponsor, mag-advertise sa ating healing program, Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, mari po kayong mag-pledge o mag-sponsor, mag-advertise, or you can send sa ating GCash number 0915-477762. Amen? At bukas, Sunday fellowship natin, attend po kayo sa Santo Domingo Parish Office sa San Lorenzo Hall, second floor, 2 o'clock hanggang 5 po ng hapon. At sa first Tuesday of the month, September 3, meron po tayong monthly fellowship, doon pa rin po sa Santo Domingo Parish Office. Amen. Santo Domingo Parish Office sa Quezon City po yan. Amen. Tayo po'y manalangin. Awitin natin, Come, Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipuin mo ang lahat na naririto, mga nanood, nakikinig, mula ulo hanggang talampakan. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo. At sa mga oras na ito, Lord, ano man aming karamdaman, sa isang salita mo lamang lahat ay gagaling. Ano man ang aming sakit ay yung gagamutin. High blood man, diabetes man yan, cancer man yan, bukol man yan, Lord. Walang imposible sa iyo, Lord. Ang lahat ay gagaling sa isang salita mo lamang. Tinadalangin ko sa iyo ang lahat na nanood, nakikinig. Si Jason Carl Alvarado, Anita Bondok, Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino, Teresita Bondok, Pulker Marilim Bondok. Ganyan din po si Bishop Chodoro Bacani Jr., si Father John Paul Santillano, Father Simon Peter Ramos. Ganyan din po si Evelyn Pepito, Rhea Palarna, Jovita Romero, Elsa Bartolome. Ganyan din po, Lord, si Lourdes Manansala, Alcia Manansala. Ganyan din po si Annie, Amanda Sagmit, si Edman Rapin, Amanda Rapin, complete healing, pagkalamo sa kanya. Ganyan din po, Lord, si Eduardo Rapin, Ronnie Onteco, Chuk Jr. Mutok, Connie Reyes, Winnie Resurrection Villarico, Eugene Cabino. Ang lahat, Lord, nananalig kami sa isang salita mo lamang. Ano man ang aming problema ay yung lulutasin. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Then the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Ako po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na nagsasabi, sumayin niyo ang katotohanan. Amen. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.